Hi guys, I'm your Grace Astikin from Quicksort Algorithm Group. You guys might wonder, what is Quicksort? So according to Geeks for Geeks, Quicksort is a sorting algorithm based on the divide and conquer that picks an element as a pivot and partitions the given array around the pick pivot by placing it in its correct position in the sorted array. So kung hindi nyo na-gets, let me explain something. Dito ay meron tayong class. Sa inside sa ating class, meron tayong main. Dito nag-initialize tayo ng array. Sa array natin, ang array na yon ay may laman na 7, 3, 9, 1, 5. Tapos dito, may method tayo na quicksort na tatawagan natin para masort itong mga unsorted numbers na nilagay natin. Tapos, if tapos na yung sorting, itong loop na to, siya yung mag-print ng laman ng sorted array natin. Meron tayong method na quicksort na may lamang array. Tapos, itong low, it indicates yung start ng array list natin. Tapos, itong high naman yung end. So, dito, itong if statement na to, if ang isang sub-array ay may isang element na lang or empty na siya, automatic sorted na siya or wala nang gagawin. So, proceed na. So, ito namang int pivot, dito itatawagin natin yung partition method para maghanap ng number na tatawagin nating pivot. Tapos dito, siya yung mag-arrange ng elements rastan sa pivot natin sa left side. Tapos ito naman sa right side, yung mga greater than. Dito, gumawa tayo ng partition method. Next is yung itong int pivot. Ito yung pivot natin. Dito, nakapili na tayo ng pivot which is yung high or nandun sa end ng current list natin. Dito, gumawa tayo ng for loop. Meron tayong another pointer which is yung j equals to low or index 0 ng ating array, which is yung 7. Ito po. Then, condition natin which is j less than high or the second to the last position in the array. If nag-true yung condition natin, papasok na tayo dito sa if condition or yung inner loop. Since kailangan natin siya i-move, gagamit tayo nito. So, bale, meron tayong, para ma-visualize nyo ng maayos, meron tayo ditong temporary box, tapos ito yung pointer I natin, tapos ito naman yung pointer J natin. So, bale, kung nagtatanong kayo ba't nandito yung pointer I natin, sa code kasi natin, yung nilagay natin is, yung pointer I natin is low minus 1 or low negative 1. So, dito siya before itong low o yung start ng ating array list or index 0. So, papasok na tayo sa ating for loop. Ito yung J natin, itong 7 or yung low natin. Yung high naman natin is itong 5. So, yung condition natin is if yung ating pointer J is less than or equal sa ating pivot, mag-i-increment yung pointer I natin. So, is 7 less than 5? False. So,
mag-i-increment lang yung J. So, try natin ulit. Is 3 less than 5? So, true. Mag-i-increment yung I. Tapos, yung value ni I, ilalagay muna natin temporarily sa ating temporary box. Tapos, yung value naman ni J ay ilalagay natin sa ating I. Tapos, saka natin ilalagay itong nandito sa temporary dito sa ating pointer J. Bali, pinag-swap lang natin sila gamit itong ating temporary box. Increment is 1 less than 5. So, true. Increment natin yung I natin. Tapos, ilagay natin itong I natin sa ating temporary box. Itong J sa I. Tapos, yung temp natin dito. Swap. Tapos, i-swap na natin itong I plus 1. Nandito na tayo. So, yung I plus 1 is 9. Tsaka yung pivot natin. So, yung ilalagay natin temporary itong pivot natin. So, I plus 1 tapos itong 10. Dahil na-arrange na natin yung less than sa left side at yung greater than sa right side, i-continue na natin yung pag-swapping sa kanila. Tapos ito dito. Tapos ito, as pinaka-organize na sila sa oral na yan. So, ito na yung bago nating array. Yung ginawa natin dito is gumamit tayo ng temporary box. Ito natin in-store yung value ng I pointer natin. Tapos, yung value ng J natin, i-move natin sa I pointer. Then, yung nasa temporary is yung bagong value ng J pointer natin. So, dito, kagaya ng pinakita ko kanina, nilagay na natin sa correct position yung 5 natin. Bali, in-swap natin yung pointer I plus 1 sa ating R high or yung end ng ating array list gamit yung ating temporary variable. Bali, yung pivot natin nasa gitna na. Ito namang return I plus 1, ire-return nito yung location ng pivot natin. So, babalik lang to dito. So, yun na. Ipiprint na natin. Tingnan natin. So, ito na yung bago nating sorted array gamit ang quicksort.